Isipin mo to, nakaupo ko sa isang business class seat sa flight patungo sa Japan o sa New York. May hawak kang champagne, fully reclined ang upuan mo, at ang ticket na ito ay nagkakahalaga dapat ng mahigit 200,000 pesos. Pero ang binayaran mo lang, 2,500 pesos para sa taxes. Hindi ka nanalo sa sweepstakes. At hindi ka rin CEO ng isang malaking kumpanya. Nagawa mo to gamit lang ang isang pirasong plastic sa wallet mo. Sa kabilang banda, may isang taong kaskas ng card niya para bumili ng bagong iPhone o pambayad sa grocery. Pero hindi niya alam na bawat swipe niya, unti-unti siyang ninanakawan ng system dahil hindi niya alam kung paano bawiin ang value na dapat ay sa kanya. This is the Brown Investor. I spend way too much time studying the psychology kung paano gumagana ang ating banking system at spending habits. Naniniwala ako na ang credit card ay hindi kalaban. Isa itong powerful tool na pwedeng magtrabaho para sa'yo kung alam mo lang ang tamang strategy. Kaya kung gusto mong i-master ang system at gamitin ang secret economy ng points para sa iyong financial growth, hit subscribe and give this video a thumbs up. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Now here's the thing, karamihan sa atin pinalaki sa takot sa credit card. Sabi ng mga magulang natin, utang yan, baon ka dyan. At sa isang aspeto, tama sila. Kung hindi mo alam ang laro. Pero what most people don't realize is that there is a multi-billion-dollar economy hiding in plain sight. It's the world of credit card points, miles, and rebates. Ngayon, look, ang mga bangko ay kumikita sa tinatawag na interchange fees. Bawat swipe mo sa isang merchant, ang bangko ay kumukuha ng 1.5% to 3% ng fee mula sa tindahan. Ibig sabihin, kahit magbayad ka pa ng cash, ang presyo ng bilihin ay nakamarkup na para i-cover ang fees na ito. In short, everyone is paying for the points, pero ang mga smart players lang ang nakakakuha ng reward. This is where it gets interesting. Ang mga points na yan ay hindi lang basta freebies. In the finance world, points are a form of unregulated currency. Ang mga airlines at hotel points ay may actual cash value na nag-fluctuate. Ang problema, ang mga bangko ay umaasa sa tinatawag na breakage. Ito yung psychology kung saan ang mga tao ay nag-iipon ng points pero hindi naman nila ginagamit o kaya naman ay ginagamit nila sa maling bagay. Gaya ng pag-redeem ng toaster o blender. Here's the math. Kapag ni-redeem mo ang points mo para sa isang household appliance, ang value na nakukuha mo ay nasa 0.20 to 0.40 cents per point lang. Pero kapag ginamit mo ito for travel transfer partners, ang value ay pwedeng tumalon sa 2 to 5 pesos per point. You are literally 10 timesing your money just by knowing where to click. Now you might be thinking, the Brown Investor, pero di ba delikado ang credit card dahil sa interest? Yes, absolutely. At ito ang dark side ng secret economy na ito. Ang mga rewards na binibigay ng bangko ay pinopondohan ng mga taong hindi nagbabayad on time. Ang tawag sa kanila ng mga bangko ay revolvers. Sila yung mga nagbabayad lang ng minimum amount at nalulunod sa 3% monthly interest. In psychology, ito ang reward paradox. Ang mga bangko ay nagbibigay ng incentives para ma-entice ka gumastos ng higit sa budget mo. Para silang kasino. Binibigyan ka ng free drinks or points para hindi mo mapansin na natalo ka na sa sugal o sa interest. This is where the math meets the mindset. Para manalo sa larong ito, kailangan mong maging isang transactor. Isang tao na gumagamit ng card para sa lahat ng organic expenses pero binabayaran ng buong balance bago ang due date. Isipin mo to, ang kuryente mo, tubig, grocery, at tuition fee ng anak mo ay mga gastos na dadaan talaga sa buhay mo. Kung babayaran mo yan ng cash, ang return mo ay 0. Pero kung dadaan yan sa tamang card, ang rebate
o miles na makukuha mo ay parang 2% to 5% discount sa buong buhay mo. Over 10 years, that's hundreds of thousands of pesos na bumalik sa'yo imbis na napunta lang sa bangko. Here's what most people don't realize about sign-up bonuses. Ito ang pinakamabilis na paraan para pasukin ang secret economy. Minsan may mga cards na mag-o-offer ng 50,000 miles kung gagastos ka ng sapat na amount sa unang 3 buwan. Sa finance, ito ay tinatawag na front-loading rewards. Ang bangko ay handang malugi sa iyo sa simula dahil ang data nila ay nagsasabi na statistically magiging loyal customer ka at balang araw ay makakalimot kang magbayad on time. It's a calculated risk on their end. Ang trabaho mo ay kunin ng bonus at huwag silang bigyan ng kahit isang sentimo na interest. Now look, hindi ito para sa lahat. Kung ikaw ay may impulsive spending habits o mahilig sa budol deals, ang credit card ay hindi asset. Ito ay sandata na nakatutok sa sarili mong paa. Ang secret economy ay nangangailangan ng discipline. Kailangan mong i-treat ang card mo na parang cash. Kung wala kang 1,000 pesos sa bank account mo, huwag kang mag-swipe ng 1,000 pesos. Simple math. Pero mahirap na psychology dahil sa tinatawag na payment coupling. Kapag cash ang binayad mo, ramdam mo ang sakit ng paglabas ng pera. Kapag may card, may time gap sa pagitan ng swipe at pagbabayad kaya mas madaling mag-overspend. Ang nakakagulat na reveal dito, ang mga elite cards sa Pilipinas, yung mga kulay black o diamond, ay may mga perks na hindi alam ng 99% ng mga tao. Free airport lounge access, free travel insurance, at minsan, buy one take one sa mga luxury hotels. Bakit nila ito binibigay? Dahil gusto ng bangko na i-associate mo ang brand nila sa iyong lifestyle. Pero for a smart investor, hindi mo kailangan ng lifestyle na yan. Ang kailangan mo ay ang value na dala nito. You are using the bank's marketing budget to fund your financial freedom. So what's the actionable advice here? Una, alamin ang spend category mo. Kung mahilig ka sa travel, kumuha ka ng miles card. Kung mahilig ka sa grocery, kumuha ka ng cashback card. Pangalawa, wag kang magre-redeem ng points para sa merchandise o cash credits. Kung gusto mo ng maximum value, laging transfer to partners ang target. At pangatlo, i-automate mo ang iyong payments. Huwag mong hayaang magkaroon ng kahit isang day ng delay. At the end of the day, ang credit card points ay hindi pera mula sa wala. Ito ay recovered value mula sa isang system na nakadesign para pagkakitaan ka. Ang tanong, papayag ka ba na ikaw ang magpondo ng business class seats ng ibang tao? O ikaw ba ang uupo sa upuan na yon? Stop being a victim of the credit system and start becoming its master. You have the tools, you have the strategy, and now you know the secret. It's time to make the banks work for you.